Hi Kuya Will, ako nga pala si Patrick, 23 taong gulang, taga Caloocan. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento mo at sa totoo lang, habang nagyoyosi ako sa labas ng bahay namin kagabi, bigla ko naisip, bakit hindi ko rin kaya ikwento to? Hindi naman sobrang big deal pero para sa akin, isa to sa mga simpleng moments na di ko malilimutan. Simple lang kasi buhay namin dito sa amin. Trabaho, uwi, yosi sa labas, tambay sa may kanto, ganun lang. Pero nung isang gabi, habang nagyoyusi ako mag-isa, biglang may lumapit. Pre, may sindi ka dyan? Pag-angat ko ng ulo, ayun, si Marco. Yung kapitbahay naming hindi ko masyado pinapansin dati. Medyo rugged yung dating niya, naka-short lang at tsinelas, pero may itsura. Yung tipong kahit pawisan, pogi pa rin. Medyo amoy alak pa nga nung oras na yon. Ngumiti lang ako, sabay abot ng lighter. Sindi siya ng yosi, tapos sabay kaming napatingin sa kalangitan. Walang imikan saglit. Ang tanging naririnig namin, hit-hit at buga ng yosi. Hanggang sa siya na unang nagsalita. Ikaw lang mag-isa dito lagi, no? Napangiti lang ako, sabay sagot. Oo wala masyadong tropa dito. Ikaw, sama ako sa'yo minsan. Ayoko din kasi ng maingay masyado. Sagot niya, tapos tinapik niya balikat ko. Casual lang pero iba yung kuryente na naramdaman ko nun. Sabay tawa niya. Mukha ka pa namang mabait, Patrick. First time niya akong tinawag sa pangalan ko, Kuya Will. At ewan ko ba, pero sa simpleng pagtawag niya noon, parang ang lambot ng tunog sa tenga ko. Medyo napangiti ako ng awkward. Ikaw nga tong hindi mukhang mabait biro ko. Tapos natawa siya. Grabe Kuya Will, ang cute nung tawa niya. Yung tipong natural, hindi pilit. Tapos sabay tapik ulit sa balikat ko, mas matagal ng konti. Doon ko na-realize, hindi lang pala to simpleng sindihan ng yosi. Parang may spark na iba. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang biglang lumuwag yung pakiramdam ko habang katabi ko si Marco. Hindi na awkward. Hindi na parang estranghero. Parang ang gaan lang. May extra yosi ka pa? Tanong niya. Sabay abot ko ng isa, tapos sinindihan ko na rin para sa kanya. Close up yung mukha niya sa akin habang hawak niya yung dulo ng yosi, inaabang sindihan ko. Sobrang lapit namin nun, Kuya Will. Tipong isang maling galaw, pwede ko na siyang halikan. Pero syempre, chill lang dapat. Baka ma-off, di ba? Kaya nag-joke na lang ako. Service with a smile pa, boss. Tapos ayun na naman siya. Yung tawang medyo mahina, sabay kagat labi pa. Lupet mo, Patrick. Parang sanay na sanay ka sabi niya. Tapos tumingin siya diretso sa mga mata ko. Medyo matagal. Di ko alam kung nag-iinarte utak ko nun. Pero parang ang init ng tingin niya. Parang may sinasabi na hindi niya binibigkas. Sanay lang mag-alaga. Biro ko ulit. Sabay sip ng yosi ko para mabawi awkwardness. Pero siya, tumawa lang ulit sabay biglang tinapik yung hita ko. Hindi balikat hita. Grabe, Kuya Will. Hindi ko alam kung biro lang ba talaga yon o may ibang ibig sabihin na. Tapos, tumingin siya ulit sa langit. Next time, inom tayo pre para mas masaya. Ikaw lang kasi ka-vibes ko dito sabi niya. Habang nakangiti ng tamad pero sobrang gwapo pa rin. Ako naman, umuo lang na parang wala lang pero sa loob-loob ko. Grabe, kailan ba yung next time? Sana bukas na agad. Sabi ko na nga ba, maganda nga talaga may katambay. Lalo na kung si Marco ang kasama ko. Kumbaga, yung mga sandali na parang hindi mo na kayang ipaliwanag, basta na lang yung kilig. Parang kahit anong gawin namin, sabay pa rin kami. Walang awkwardness, walang pretensions.
Si Marco, hindi ako tinatantanan. Matapos naming magtawanan, parang may mga konting moments pa na nagpapaalala sa akin kung gaano siya kalakas mag-pull ng atensyon ko. Pansin ko na sa mga titig niyang yun na parang may mas gusto pa siyang sabihin. So sabi ko, ayos lang, next time tara, subukan natin. Pero sa loob-loob ko, sana nga may next time. Nung nasabi ko yun, tinawanan lang niya ako tapos nagsindi ulit ng yosi. Ang lakas ng charm ni Marco, Kuya Will. Hindi ko na kayang hindi mapansin pa yon. Sabay tanong siya, ano, may plano ka bang gawin sa weekend? Tapos titig siya sa mga mata ko, tapos bumangon siya at naglakad pa konti sa gilid ng kanto. Sabi ko lang, wala naman eh, baka magstay lang sa bahay. Biglang tumingin siya sa akin. Sama ka sa akin minsan pre, promise na saya, sabi niya. Tapos sabay ngumiti, pero hindi lang basta ngiti. Parang may gusto pang sabihin sa ngiti na, yun, sobrang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko ba? O baka naman naiintriga lang ako. Pero si Marco, parang malabo nang hindi ko sagutin. Siguro, sabi ko, sabay tawa. Mag-iisip pa ako basta sabihan mo lang ako. Tapos bigla siyang lumapit sa akin at tinapik-tapik yung balikat ko. Tapos ngumiti pa siya ng sobrang maluwang. Okay lang, basta you're always welcome pre. Tapos, ayun na naman Kuya Will. Naaalala ko pa rin yung tingin niya. Tingin na parang may meaning, pero parang malabo pa. Hanggang ang mga huling sandali namin nun, chill lang talaga. Tahimik lang kami. Tapos siya parang tahimik na may halong excitement. Kakaibang saya na hindi ko kayang ipaliwanag. Basta alam ko na gusto ko pang magtagal sa mga ganong sandali. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero sigurado ako, gusto ko nang may next time. Nung natapos kami magyosi, parang may shift sa vibe namin ni Marco. Hindi na lang basta kalandian, parang may malalim na rin Kuya Will. Hindi ko na alam kung biro lang ba o may ibig sabihin na yung mga tawanan at pagtapik-tapik niya sa hita ko. Oy Patrick, tara na, inom tayo hindi ka palasing, sabi ni Marco, sabay tapik sa balikat ko. Alam mo yon, Kuya Will, parang gusto ko na lang tumanggi at magtago sa isang sulok para hindi masyado lumalim ang usapan, pero hindi ko na kayang pigilan. Kaya tumango lang ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero ayoko ding magpahuli. Bahala na, sabi ko. Parang wala lang, pero sa loob ko, may konting kaba. Naglakad kami papunta sa isang maliit na tambayan sa tabi ng kalsada. Doon, may mga tao rin na nagiinuman. Tahimik lang, pero ramdam ko na may hindi pang karaniwang saya sa paligid. Yung tipong wala kang pakialam kung anong oras, basta enjoy ka sa moment. At ngayon, ang kasama ko si Marco. Nasa tabi kami ng isang maliit na mesa. Nagbukas ng bote ng gin at nagsimula na kami. Lasing na ako, pero ramdam ko na may konting init sa katawan ko. Para bang may sumisingaw na hindi ko kayang kontrolin, na kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan, ramdam ko. At hindi ko rin alam kung si Marco ba ang dahilan nun o ako lang ang nagiging senti. Si Marco, tahimik lang, pero hindi ko mapigilang magtaka sa mga tingin niya. Para bang may gustong sabihin, pero hindi niya kayang iparating. Kung magkasama tayo palagi, walang boring moments pre, sabi ni Marco, sabay tapik sa balikat ko. Napatingin ako sa kanya. Sana, sagot ko. Medyo tumawa, pero ramdam ko pa rin yung hindi mailarawan na pakiramdam. Hindi ko alam kung nasan kami ngayon, basta naroroon kami, nagiinuman, nagtatawanan, at may nararamdaman. Next time kung gusto mo, mag-inom pa tayo ulit, sabi ni Marco habang nakatingin sa akin ng diretso. Parang may ibig sabihin, pero hindi ko pa rin sure. Pero yun, Kuya Will,
Sa lahat ng nangyari, yun lang ang siguradong naramdaman ko. May next time. Habang umiinom kami ni Marco, hindi ko maiwasang mapansin, Kuya Will. Hindi na lang basta inuman to. Minsan, mapapatingin siya sa akin habang tumatawa tapos parang hindi agad aalis yung tingin niya. Hindi naman bastos na tingin, Kuya Will. Yung parang may hinihintay, may inaabangan. Pre, ikaw ha? Sabi niya bigla habang hawak yung baso niya. Ang tahimik mo. Baka mamaya, nilalasing mo ko para pagtripan mo ko. Tumawa siya pagkatapos. Pero ako, grabe, di ko na alam kung saan ako titingin. Kaya biro ko. Ako pa talaga? Ikaw nga tong nang aakit eh. Tumingin siya sa akin, sandaling natigilan. Tapos ngumiti siya. Yung ngiting hindi mo maintindihan kung biro o seryoso. Pwede naman, bulong niya. Saktong ako lang yung nakarinig dahil madaming tao sa paligid. Para akong nabilaukan sa sarili kong hinga, Kuya Will. Hindi ko alam kung matatawa ako o maglalakad na palayo para magpalamig ng ulo. Kaya ang ginawa ko, nagbuhos ako ulit ng alak sa baso niya. Oh, para di ka na makapag-isip ng kung ano-ano. Sabi ko, kunwari chill. Pero sa loob-loob ko, grabe na kaba ako. Nagtawanan kami ulit. Pero sa mga sulyap niya, sa paglapit niya, kapag may binubulong, sa tapik niya sa braso ko. Kuya Will, hindi ko mapigilang mag-isip. Ito na ba yung sinasabi nilang landi na may laman? O baka naman, ako lang to na unti-unti nang nahuhulog sa tropa kong si Marco. Nagkayayaan kami ni Marco magyosi ulit matapos yung isang round ng inom. Lumipat kami sa medyo tago sa may gilid ng building. Yung tipo bang tahimik na, konti na lang yung ilaw at malamig na hangin ang kasama mo. Pagdating namin doon, Kuya Will, bigla siyang huminto, sabay tingin sa akin. May sindi ka pa? Tanong niya, medyo pabulong. Nilabas ko lighter ko. Sinindihan para sa kanya pero this time, hindi na siya yung nag-abang lang. Siya mismo yung yumuko palapit sa kamay ko. Sobrang lapit ng mukha niya. Ramdam ko hininga niya, Kuya Will. Ramdam ko init ng pisngi niya. Pagkasindi, hindi agad siya lumayo. Nagkatinginan kami, matagal. Yung tipong wala na talagang ibang ingay kundi langit-ngit ng yosi at kabog ng dibdib ko. Ano pre? Sabi niya, mababa yung boses. Lasing ka na ba? Umiling ako, pilit pinapakalma sarili ko. Ikaw? Lasing ka na? Ngumiti siya ng konti. Medyo, pero alam ko pa ginagawa ko. Tapos, Kuya Will, bigla niyang hinawakan braso ko. Hindi mahigpit, hindi rin casual. Sakto lang para maramdaman ko na seryoso siya. Hinila niya ako konti palapit habang nakangiti pa rin. Pre, bulong niya, halos dikit na labi niya sa tenga ko. Pwede ba kitang yakapin? Hindi ko na nga alam kung paano ako nakatayo pa nun, Kuya Will. Hindi na ako sumagot. Hinayaan ko na lang sarili ko. Humakbang palapit, tapos ako na mismo ang yumakap sa kanya. Yung yakap na parang matagal ko nang gusto. Yung yakap na hindi mo na kailangan ng kahit anong paliwanag. Ramdam ko katawan niya sa katawan ko. Ramdam ko, hindi lang ako yung umasa. Hindi lang ako yung nag-isip. Kaming dalawa, magkayakap. Dun sa madilim na gilid ng building, sa ilalim ng malamig na hangin, sa pagitan ng dalawang sindi ng yosi. Kuya Will, hindi ko alam kung gaano kami katagal magkayakap. Parang tumigil oras. Parang kahit may dumaan pa sa tabi namin, wala na kaming pakialam. Ramdam ko yung bigat ng ulo niya na nakasandal sa balikat ko. Ramdam ko yung bawat buntong hininga niya. Mabagal, malalim. Tapos, mahina siyang nagsalita. Salamat pre, bulong niya.
Ang gaan mo sa pakiramdam. Di ako sumagot. Hinaplos ko lang likod niya ng dahan-dahan, parang sinasabi ko na, andito lang ako. Pagkatapos nun, kusa siyang bumitaw. Pero hindi yung bitaw na parang iwas. Bitaw na may ngiti, na may tingin na parang, huwag kang mag-alala, di ito nagtatapos dito. Umuwi kaming pareho na may ngiti sa labi. Walang label, walang malinaw na usapan. Pero alam naming dalawa, may nangyayari na. May nag-uumpisa na. At minsan, Kuya Will, hindi mo na kailangan ng maraming salita para malaman mong minsan lang may dumarating na ganito. Grabe, Patrick. Ramdam ko bawat tibok ng puso mo habang binabasa ko ang kwento mo. Minsan nga, hindi kailangan ng maraming salita. Minsan, sapat na yung tingin, yung hawak, yung yakap, para maintindihan mo na, uy, baka tayo nga ito. Salamat sa pag-share ng kwento mong puno ng tamang chill, tamang kilig, at tamang tapang. Sana kung anuman yung sinimulan ninyong dalawa ni Marco, ituloy ninyong dalawa sa sarili ninyong oras at paraan. At sana, pag dumating ang araw na yon, magkwento ka ulit dito sa atin. Ako si Kuya Will, nakikinig, sumusuporta, at umaasang lahat tayo makakahanap din ng sarili nating tambay, yosi, at konting landian na pagmamahal.